Unang-una po, no, doon sa takot na rin, dahil nga doon sa pagsasabi nung dati kong boss na i-deny na lang namin. Dahil nung April 2 po, ito po ay na-post sa social media nung vlogger na si Maharlika. At nung in-inform po ako nung dati kong kasamahan sa PIDEA at pinadala din po sa akin yung kopya ng dokumento at yung video, isa lang po doon sa na ano ko, no, dahil kapag kagawa mo yung isang dokumento o isang bagay, maaalala mo eh. Kaya lang ang takot na umano sa akin noon ay yung pong nakapwesto, yung nakalagay na pangalan doon sa ano no, sa mga dokumento na inilabas nung vlogger na si Maharlika. Kaya ang ginawa ko po doon, matapos ko pong malaman na ito yung dokumentong ginawa ko, yung pinost niya sa social media, ay nagkaroon kagad ako ng pakikipag-usap dun sa aking kasamahan. At yung nga, ay pumunta siya dun sa dati naming kasama na yung boss ko, si Agent Francia. At dun sa speaker po nung telepono, nung dati kong kasama na si Curioso, ay nakapag-usap kami, nakapagpalitan kami sa pamamagitan ng hawak niyang cellphone na naka-speakerphone. At doon nga po, sinabi na i-deny ko na lang para wala nang gulo. At dahil nga, director na siya ng ano no, doon sa PIDEA, ako nasa labas naman. Basta siya, i-deny na lang daw niya. At yun naman po, nakumpirma naman po niya na talagang nasabi niya. Kaya lang, sinasabi nga niya, nasabi ko nga yun, hindi kay Morales, hindi nga rin sa akin, kundi doon sa ibang taga-PIDEA. Sabi ko, napaka-imposible naman po yun. Kaya nga, ngayon, yung ano po niya, no, yung pagkakalabas niyan, ang isa po doon sa pumasok sa aking isipan, kung i-deny ko na lang din. Kaya lang nag-alala po ako. Dahil baka po lumabas yung confidential informant at saka kung ilabas yung dokumento na yan ano na mahawakan ng ano no sa investigasyon at i-compare yung aking pirma, pag dininay ko yan lalo ako mapapahamak. Yun po yun. Ang sa akin lang po, sinasabi niyo po na ang nag-udyok sa inyo para panindigan ng katotohanan ay dahil lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. Opo, lalabas at lalabas kasi yung pagdidinay po yan, talagang pumasok din po sa isip ko yan. Kaya nga po magmula nung April 2, April 2 hanggang April 7. Kaya nung kinonsulta ko ang aking pamilya, at yun nga po ang payo din sa akin, sumulat na ako sa PIDEA para magpaliwanag ng side ko. Yun po ang ginawa ko. Sa akin naman po, in good faith naman po ako eh. Kaya nga po ako sumulat diretso kay Director General Lasso at Capi Parnis po ang Malacanang para po doon sa kasi hindi ko po alam kung ano yung magiging kahihinatnan nitong paglabas ng mga dokumento na ito. Kaya ako sumulat dahil willing and ipakita ko sa kanila na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon para magpatotoo po kung ano po yung kwento sa likod niyan, kung ano po yung nangyari. So ibig sabihin, bukod doon sa lalabas at lalabas na pirma nyo naman talaga yan, no? Diyan sa dalawang dokumento na yan, nais nyo pong linawin din na wala kayong kinalaman doon sa pag-leak out ng document na yon. Totoo po yun. Yun yung kasi, yun po yung isa doon sa nakabigat po doon sa sa kalagayan ko. Kasi nga, biruin nyo, kung ba presidente na ngayon yung nakalagay na pangalan doon, basta na lang ako ilalaglag ng PIDEA. Yun po yung isa doon sa nakabigat sa akin Kung ba presidente na yun nakalagay doon, ilalaglag na nila ako. Ako yung nasa labas, ako na lang ang ipipin down nila. Well, ang dahilan po, kaya napakadami humahanga ngayon sa inyo, dahil Marcos nga yung pinanindigan ninyo. No? Yung kanyang ama, meron $2 billion judgment dahil sa paglabag sa karapatang pantao na hinain ng ilang mga biktima sa Amerika at hanggang ngayon po, hinahabol sila tungkol dyan. Tapos, naglakas loob kayo para magsabi na meron ding issue dito si Marcos Jr. No, na posibilidad na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? So,
ano naman yung nagtulak sa inyo na to take a stand against the most powerful man in this country na sumusunod sa yapak na kanyang ama sa pagiging diktador? Sa akin po, bilang alagad ng batas, ang motivation ko lang naman po sa trabaho ko ay yung pagkakakita doon sa ipinresinta ng confidential informant na 5 litrato, iba't ibang klaseng litrato. Doon po, sa mga litrato na yon, nakita ko talaga siya nandoon. At pina-identify ko siya kahit kilala ko yung mukha niya. Kahit na pina-identify ko siya doon sa confidential informant. At itong pag-identify sa kanya na-reduce po doon sa affidavit, sa short statement o yung deposition ng confidential informant. Kaya ako, sa akin, doon sa nakita ko at sa declaration ng confidential informant, talaga pong nakita ko na dapat lamang na na mag-undergo siya ng tinatawag na hair follicle drug test. Kasi yun na lang po yung yung bilang bilang halal ng taong bayan, bilang pangulo, pangunahing opisyalis ng bansa. Sa nakikita ko, ito lang ang magiging tanging kasagutan diyan wala nang iba Ipakita lang sa taong bayan na siya ay malinis na sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kasi nakita ko po 2012. Ngayon, papaano po bilang alagad ng batas, dumating sa punto ako na paano maipapakita nitong ating Pangulo ngayon na talagang siya ay malinis na doon sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kaya yun lang po yung sa akin. Ako'y nanawagan, pinormalize ko pa yung sulat ko sa kanya, pero hindi niya po iniintindi. Sumulat po ako sa kanya, pinormalize ko po, pinareceive ko po doon sa Malacanang. Na ang ano ko sa kanya, para maipakita mo sa taong bayan na malinis ka, para wala na itong issue, gawin mo na yung hair follicle drug test. Kasi nakita ko po talaga at ito yung pinakita ng confidential informant. Ngayon, kung nagkataon lamang po, sana kung natuloy yung operation noong 2012, yun po, mapapatunayan. Oo. Malalaman ang katotohanan kung natuloy yung raid, no? Opo, malalaman po noon kung sinabi niyo na meron 5 larawan. Wala kayong idea kung nasa na yan larawan na yan. Nandun po sa opisina kasi lahat po ng files na yun, nasa folder po yun. Yun po, yung folder na yun, meron pong cover sheet yun na confidential, na kulay blue. May cover sheet po yun. Ngayon, nandun po yung deposition, yung report, yung mga litrato, yung authority to operate, yung pre-ops, andun po. Yung kasi nga, hindi po natuloy, andun po dun sa opisina.